Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pumasok ako sa kotse na tinted ang salamin. Naabutan ko si Victor na mula sa pagkakapikit at ang pagkakahilig sa upuan ay napaayos ng upo at tiningnan ako. Saan kita ihahatid? Sa kondo ko. Hindi sa bahay ninyo? Umuwi ka pa ba roon sa inyo? Asar ko naman siyang binalingan. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ba ang usapan natin ihahatid mo lang naman ako? Pinaikot na niya ang manibela. Wala tayong usapan, Atasha. Gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin. Sa huli para matakasan sa kanya ang mga tanong at interaksyon ay pinili kong pumikit na lamang at magtulog-tulugan. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi ako makatulog. Kaya naman ay irritable akong napaayos ng pagkakahilig sa upuan. Napamulat naman ako ng tingin at binalingan siya. Masungit lang itong umiwas. Akala siguro nakatulog na ako. Ngayong nadakip ay nagsusungit na naman. Napatikim naman ako at umayos sa pagkakaupo ko. May gusto ka bang kainin? Dadaan ako sa drive-thru or any convenience store. Gusto ko? Manahimik ka at iuwi mo na ako. Dahil kada salita mo, talagang lumalambot ako, Victor. At hindi to maayos. Bakit ba ang sungit mo, ha, Atasha? Kung iba ang sitwasyon at motif ni Victor, papatulan ko siya ngayon at magugustuhan ko ang pangungulit niya. Pero hindi eh. Pinaamin na lahat-lahat. Pero gusto lang talagang makaganti. At masunod ang gusto niya mangyari. Okay, para maging maayos na ang lahat. Magpapaligaw na ako. At sasabihin ko na single ako. Kaya Victor, sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na ang paggamit mo kay Audrey o paglalaro mo. Mas gugustuhin ko pang sumeryoso ka sa kanya. Sinungaling ka, Atasha. Talaga ba? Wika niya sa kanyang sarili. Besides, busy naman ako sa buhay ko ngayon. Ngayon pa na malapit na ako makapagtapos at open na sa pakikipagrelasyon. Tingin mo ba, may oras pa ako para patulan ang paglalaro mo? Kapag nagka-boyfriend na ako at hindi yung mangyayari, diretso lang at malamig niyang titig sa daan. Hindi mangyayari ang gusto mo, Atasha. Sa akin ka lang. Ako muna ang makikinabang sa'yo. Napamura naman ako. Napaharap ako sa kanya. I want you for myself, Atasha. You want me for what? Itong tanong ko, hindi mo nga ako gusto, Victor. Ano bang problema mo? Hindi siya umimik at kalmado lang na nagmamaneho. Naiinis na naman ako dahil parang mas ako na ngayon ang irritable at apektado sa sinasabi niya. Alam mo kung anong gusto ko, Atasha? Biglang saad nito sa mababang boses. Yun ay kung ibibigay mo. Hindi ko alam, Victor. Umiling ako bilang pagtanggi sa kanya. Gusto kong pagsawaan ka muna habang naghihintay ako sa babaeng pakakasalan ko. Hindi na ako bumabata, Atasha. At nagpaplano na akong magpakasal. Hinahanap ko na ang babaeng nararapat para sa akin. Napalunok ako at kumunot ang noo. Kung ganun, ano ako? Pampalipas ng oras mo, Victor? Are you expecting to be a wife material, ha, Atasha? Nauuyam nang ngumisi ito. Mariing napamura naman si Atasha sa kanyang isipan. Uminit ang pisngi ko, gayon din ang ulo ko. Napatikim ako ng labi at mariin na pumikit. Sa kasiya tinalikuran. Hindi ko alam kung ano na lang ang mararamdaman ko
Ang masaktan ba o magalit? Dahil nagsasabay-sabay ang emosyong iyon. Napakagago mo. Bulong at pagpaparinig ko sa kanya. Pero hindi. Hindi ako papayag na hindi ako makakabawi. Humarap ako muli sa kanya at naghahamon siyang tiningnan. Matalino ako. Maganda. At may kaya sa buhay. At single. Nagmula ako sa respetadong pamilya. Ngayon kung sa tingin mo na panlaro lang ako at hindi panseryosohan, maghintay ka kung gaano karaming pipila kapag pumayag na ako magpaligaw. Walang manliligaw sa iyo, Atasha. Tingnan natin kung may tatagal sa kanila habang nasa likuran mo ako. Victor, baka nga ikaw ang hindi makatagal sa kanila. Mariing wika naman niya rito. Dinaan na lamang sa pagak na tawa dahil mukhang wala na siyang masabi. Ni hindi mo sila gusto. Bakit sila tatagal kung iba naman ang gusto mo, Atasha? Bumigat naman ang paghinga ko at naging hilaw ang ngisi ko sa kanya. Saka ko na-realize. Feeling fade, kaya huwag kang pakakasiguro. Akala ko ay nagtagumpay na ako dahil wala na siyang masabi. Ngunit nahinto lang pala ang sasakyan dahil nakarating na kami sa kondo ko. Pagod na rin ako at inaantok. Baka gusto mong alokin ako ng kape. Umikot para pagbuksan ako ng pintuan. Anong sabi niya? Lumabas ako at nilabas ang wallet ko. Ayan ang pera. Bumili ka ng kape mo. Matapos malagay sa palad niya ay nilampasan ko ito at dumiretso na papasok ng building. Napakagatlabi naman ako nang pumasok si Victor sa elevator at binalik niya sa akin ang pera na ibinigay ko kanina. Anong tingin mo sa akin, walang pera na pambili ng kape? Uwi ka nito at mariin niya akong tinitigan. Anong floor ang kondo mo? Mariin naman siyang napatingin rito. Pinindot ko naman ang numero at hinarap siya. Ang layo ng condo unit mo, Atasha. Tapos, hindi mo man lamang ako aalokay ng kahit na anong inumin? Hindi ako makapaniwalang natawa naman sa sinabi niya. Naging mabuting tao ako sa iyo, Victor. At yan ang ibabato mo sa akin? Oh, please. Tigilan mo nga ako. Pagbigyan mo na ako. Bulong naman ni Victor. Biglang bumukas naman ang elevator at pumasok ang ilang grupo ng mga estudyante. Mga kaklase ko na tingin ko ay narinig ang sinabi naman ni Victor. Kaya bigla akong napalunok at uminit ang pisngi ko. Atasha! Bati naman sa akin ni Brian. Dito rin siya nakatira. Party? Nasa akin lang ang titig ng katabi ko na para bang walang ibang taong pumapasok. Napangiti naman ako sa kanya. Kasama mo si Darren? Ang sabi ay iinom sila ngayon. Isa pang kaklase ko ang nagtanong tsaka sinulyapan si Victor. Hindi. Umiling naman ako at ngumiti sa kanila. Ngumiti sila at saglit na tumahimik sa pagsara ng pintuan. Lalabas kami. Pinakita sa akin ni Brian ang dala-dala nila. Oh, okay. Wala namang pasok bukas, hindi ba? Kaya pwede kayong uminom. Tila ba naghihintay sila na ipakilala ko ang nasa tabi ko. Pero hindi ko gagawin yon. Bahala sila dyan. Maaga ka ba matutulog ngayon? Bulong naman ni Victor. Nakita kong tingin na naman ng mga klase ko. Napaingo sila. Gusto mo bang ipagluto muna kita bago tayo matulog? Napatiimbagang naman ako. Narinig ko ang hindi sinasadyang pag-ubo ng kaklase ko. Ngumisi siya at alam kong sinadya niyang sabihin iyon. Excuse me. Hindi mo kapaniwalang sita ko naman kay Victor. Ano bang sinasabi mo? Ni hindi nga kita kilala. Wika ako sa kanya. Siraulo talagang lalaking to.
Kilala mo siya, Atasha? Seryosong tanong naman ni Brian. Probably a stalker. Pag-ilag ko naman kay Victor at matamis na ngumisi naman at binalingan ang kaklase ko. Gusto mong tumawag kami ng guard? Isa sa mga kaklase ko. Napatiimbagang naman si Victor. Sinubukang lumapit siya sa akin pero natigil dahil pinigilan ni Brian ang paghawak nito sa kanyang balikat. Natawa naman si Victor at napailing. Hindi niya siguro alam kung kaya kong sabihin iyon. Awat na, tatawag kami ng pulis. Wika naman ni Brian. Napataas ang kilay naman ni Victor. Gusto mo ng laro? Akala mo hindi kita papatulan? Kung baliw ka, mas baliw ako, Atasha. Kilala niya ako. Kaya pwede bang alisin mo ang kamay mo sa braso ko bago ko pasuntukin ang mukha mo? Sinulyapan ako ni Brian na tila ba may pagdududa pa. Seryoso si Victor, kaya medyo napaayos ako ng tayo. Kinuha nito ang wallet sa kanyang bulsa at kumuha ng calling card at pinakita ang pangalan nito. I'm the doctor na pumunta sa school nyo. Do you think I am a stalker? Kung stalker ako, hindi ako narito para ihatid siya. Bumaling si Victor sa akin. Halika na, Atasha. Wika nito at iniabot ang kanyang palad. Gusto mo tawagan na namin si Darren? Bulong ng isang kaklase ko sa akin. Hindi ako umimik. Ang yabang mo. Baka ikaw ang masuntok namin kung hindi ka tumigil. Mag-isa ka lang pero nagyayabang ka na. Napasa po ako ng ulo sa sinabi ni Brian. Tama si Brian. Ang lamang lang naman nitong si Victor, ay tangkad at ganda ng katawan. Well, we never know. Mukhang hindi rin patatalo itong isang to. Ba't hindi niyo subukan? Wika naman ni Victor. Inawat ko na ito at itinulak si Victor papalayo sa kanilang grupo. Tumigil ka na nga, nakakainis ka na. Madiin kong bulong dito. Hindi rin naman ako papayag na magkagulo rito. At lumaki pa ang pagsisinungaling ko. Malalaman din ng mga ito na kilala ko si Victor. Akala ko lang lulusot, pero talagang walang paawat ang isang to. Nakikita niyo ba? Kilala ako ni Atasha. Wala pa rin paawat na saan naman ni Victor. Dumapo ang palad nito sa baywang ko, kaya mas lalong sumama ang tingin ko rito. Kanina pa kami nagtatalo sa sasakyan. Nabitin ko kanina kaya siguro galit. Umangat ang gilid ng labi nito at yumuko para matingnan ako sa mga mata. Siraulo ka talaga. Sipat ko sa kanya at nagmamadali ng lumabas ng elevator. Dahil sa matinding hiya, narinig ko ang tawa nito sa likod ko. Namumula ang pisngi kong naglalakad sa hallway. May pagmamadaling binuksan ang pintuan ng aking kondo. Agad ko iyong sinara bago pa siya makapasok. Atasha, come on baby, open the door. Hindi ko siya pinakikinggan at nagpalit na ako ng damit. Tawag siya ng tawag. Sinagot ko iyon sa pag-aakalang wala na siya sa labas ng pintuan. Could you please open the door? Marahas niyang sambit sa kabilang linya. Pwede bang tumigil ka na, Victor? Nakakahiya ka, umuwi ka na. Huminga ako ng malalim. This is the last time I'm going to talk to you. Now, go back to your own condo. Balikan mo na roon si Audrey. Wala na akong pakialam. Agad kong ibinaba ang tawag. Ilang minuto lang matapos kong mag-toothbrush, ay handa na matulog ay binuksan ko ang pintuan para masilip kung naroroon pa ba si Victor. Pero wala na siya. Kaya alam kong umalis na siya. Kaya naman napabuntong hininga ako. Pahiga na ako nang may mensahe galing kay Victor akong natanggap. It was a pictures na umiinom ng kape. Doon sa harapan ng condo unit ko. Alam ko yan dahil pinuntahan ko yan. Umuwi ka na. Tumunog naman ang cellphone ko at tumawag siya.
Agad matapos niyang mabasa ang message ko. Wala akong duty bukas. At sa mga darating na araw, magiging busy na rin ako. Wala akong pakialam. Basta umuwi ka na. Tumayo ako at lumapit sa glass wall ng kondo ko, kung saan nakikita ko ang kabilang building, kung saan panigurado siya nagkakape ngayon. You want something to drink? Bibili ako. Dadalhin ko lang dyan at uuwi na rin ako pagkatapos. Seryoso naman ang boses na wika ni Victor. Umuwi ka na, Victor. Sigurado ka ba? Malambing na wika nito. Okay lang naman sa akin na matulog ako sa couch. May kung anong naglalaro sa boses niya na puno ng panunuya. Hindi kita hahayaan na makapasok dito, Victor. Pero, bakit pwede kang pumasok sa condo unit ko? Halos naman yata lahat pwedeng pumasok sa condo unit mo. Lalong-lalo na sa kama mo. Pero ikaw lang ang pinagluluto ko sa condo unit ko. Malambing na sambit naman ni Victor at marahan na napahalakhak. Sinungaling. Nakakainis ka talaga. Hindi ako nakaimik. Natahimik ako kaya mas lalo itong malambing na humalakhak. Pwede pa rin naman kita ipagluto ngayon. Ano bang gusto mo? Hindi mo ako madadaan sa mga luto mo, Victor. Hindi ko naman sinusubukang makuha ang puso mo, Atasha. Ang gusto ko lang naman ang labi mo at ang buo mong katawan at yung ungol mo kung paano kita hahalikan. Gago ka ba talaga, Victor? Mabilis kong pinatay ang tawag. Mas mariin ang pagkakapindot ko sa screen sa galit. Bumagal ang lakad ko sa paglabas ko ng eskwelahan dahil ang akala kong si Audrey lamang ang maaabutan ko roon ay kasama pa nito si Victor. We had a date, malapit lang sa kondo. Kaya nag-decide na rin ako na bisitahin ka dito sa school. Niyakap naman ako ni Audrey at tipid na akong napangiti. May pupuntahan pa kaming restaurant. Gusto mo bang sumabay sa amin? Pwede kang sumama sa amin para sa dinner. Lumampas naman ang tingin ko kay Victor na nasa likuran lamang ni Audrey at nahilig sa sasakyan. Wag na. Marami pa akong tatapusin. Mabuti pang kayong dalawa na lang. Tipid akong ngumiti kay Audrey. Ihahatid ka na namin. Dadaan na rin naman kami sa kondo mo. Alok naman ni Victor. Alam mo kung saan ang condo unit ni Atasha? Takang tanong naman ni Audrey. Hindi ba't nasabi mo sa akin kanina sa loob ng sasakyan? Wika naman ni Victor. Talaga? Hindi naman makapaniwalang wika ni Audrey. Mukhang hindi pa nga kumbinsido. Hatid ka na namin. Baling naman ni Audrey sa akin. Wala na rin naman ako magagawa. Tinanggihan ko na ang alok na dinner. Siguro hindi rin maganda kung tatanggi pa ako sa paghatid. I was about to open the front seat when Victor opened the back seat for me. At napangisi siya. Kaya matiim ko naman siyang tinitigan. You're welcome. Nanunuya niyang saad. Matapos kong pumasok na walang pasabi. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa cellphone ko. Habang nagtatanong si Audrey, ay tsaka lang ako sumasagot. Hindi ako naging komportable. Habang nakikita ko si Audrey na kasama nito si Victor. Ayos lang siguro kung ibang lalaki. Kung pagod ka na, pwede naman tayo mag-check-in sa hotel, hindi ba? Suhestyon naman ni Audrey, kaya napaangat ang tingin ko sa dalawa. I would love to, pero may surgery ako tomorrow. Wika naman ni Victor, at ang kamay nito ay humawak sa hita ni Audrey. Napaawang ang labi ko at umiwas ng tingin. Hindi ito pwede. Paano kung seryoso rin si Audrey kay Victor? What if sabihin ko na lang ang totoo kay Audrey? Maniniwala kaya siya? So, we are going home after dinner? Hindi kaya mapagod ka sa pagdadrive?
Bakit naman kasi ang layo ng pinili mong date? Dito pa. Uwi ka naman ni Audrey. At least, nakita ko si Atasha. Tiningnan naman ako ni Audrey. Pilit akong ngumiti sa kanya. Yeah, pagsang-ayon naman ni Victor. Kaya ko sigurong tiisin ang sitwasyon at tanggapin ko magiging totoo lang si Victor. Pero ang walang hiyang lalaking ito ay pinaglalaruan lang niya ako para makaganti siya. Paano ko sasabihin kay Audrey na nakikita ko siyang masaya ngayon? Nandito na tayo. Saad ko at mabilis na lumabas ng sasakyan. Thanks for the ride. Binaba naman ni Audrey ang bintana kaya yumuko ako ng kaunti rito. Glad that I saw you today. Next week ha? At may kondo. Wika naman ni Audrey. Tumango ako at maski hindi pa sigurado kung dapat ba akong pumunta, lumampas ang tingin ko sa likod niya. Habang ang palad ni Victor ay nakahawak pa rin sa hita ni Audrey. At may mapaglarong ngisi sa mga labi nito. Nangahamon niya akong tiningnan at tinutudyo. Hindi ko mapigilang mainis sa kanya. Bye, kaway ko naman sa kanila. Bye Florendo, next time. Wika naman ni Victor. Bago nito isinarado ang pintuan. Next time ang mukha mo. Maring sigaw naman ang isipan niya. Hindi pumunta si Victor kagabi sa condo unit ni Audrey. Nandun kami. Umiinom kami. Napasulyap naman ako kay Conrad na nakadikwatro sa harapan ko at sumisimsim ng kape. Napadaan lamang ako sa kumpanya niya dahil kay Mami. Malapit sa mga Samaniego si Mami, dahilan kung bakit naging matalik na magkaibigan sina Daddy at ang Daddy naman ni Conrad. Bata pa lamang kami ay madalas na kaming nagkikitang dalawa sa mga pagtitipon. At masasabi ko na mas kasundo ako ni Conrad kaysa kay Atlas. Medyo nagtampo nga si Audrey. Wika naman ni Conrad. Sabay tingin niya sa akin. How about you? Where were you last night? Hindi ko siya kasama. Kung yun ang ibig mong sabihin. Nag-aral ako at natulog ako na maaga. Inirapan ko naman ito. Nagtatanong lang. Napakagatlabi naman si Conrad. Si Mara pala ang bagong sekretary na ginawa ng daddy mo. Napalunok naman ako sa sinabi ni Conrad. May puso ka ba para sa business na to? Tanong naman ni Conrad. Napalunok naman ako sa sinabi nito. Sayang naman kung iba ang makikinabang at hindi tunay na Florendo. I want to be a lawyer. At alam kong alam mo yan, Conrad. Siguraduhin mo muna bago ka magsisi sa huli. Hindi basta-basta ang mga negosyo ni Mayor Florendo. Grandma actually wants you to inherit the old business. Lalo na at karamihan sa negosyo ni Mayor ay kabilang sina Lola at Papa. Napatiimbagang naman ito. They are also concerned about the company. What do I know about the business? Mapag-aaralan naman yan, Atasha. Alam mo namang gusto ka ni Lola, lalo na pagdating sa negosyo. At alam niya na matalino ka, katulad ng iyong ama. Humalakak ito kaya masama kong tiningnan ito ng tingin. Pinakamusta ka nga pala ng iyong ama? Hindi pala umuuwi sa inyo? Uwi ka naman ito. Umuuwi kapag wala siya sa bahay. Mapait akong napalunok. Hindi ako katulad ni Atlas na nagawang patawarin si Daddy. I avoid and escape. I don't want to talk. I hate to confront him. Ayoko lang siyang makita. Desisyon mo yan. Muling wika naman ni Conrad. Ang akin lang ay sana walang pagkakaibigang masira, Atasha. Hindi ka na maayos sa pamilya mo. Ayokong pati kayo ni Audrey ay magkasiraan dahil kay Victor. Bakit?
Seryoso ba si Audrey sa kanya? Hindi ba at si Joros ang mahal nun? Halos mapaangat naman ako sa kinauupuan ko. Lumamig na ang kapeng inihanda niya sa akin. Pumayag magpaligaw. Sa malamang, seryoso yun si Audrey. Mataman akong tiningnan ni Conrad. Hindi ko alam kung anong story mo, Atasha. Pero, hindi ba at nagustuhan mo yon? At hindi ba may namamagitan na sa inyo? Bakit si Audrey ang nililigawan at hindi ikaw? Baka gusto niya kaya niya niligawan. Ano ba talaga ang problema mo, Victor? Hanggang saan ba talaga ikaw aabot? Hindi naman siya ganun. Dahil lang nagkamali ako at sisirain na niya ang pangalan niya. Sisirain niya kami. Hindi niya ba alam na maaring pati kay Diana ay masira rin siya? Alam mo, may hindi maganda sa pakiramdam ko. Ayoko makialam pero sa tingin ko, nagugustuhan na ni Audrey si Victor. Katulad na lang nung ginawa niya nung hindi dumating si Victor. Baka wala ka, kaya hindi rin siya sumipot. He accused. Wala akong kinalaman dyan, Conrad. Nahihirapan akong napalunok. Siguraduhin mo lang, Atasha. Kaibigan natin si Audrey. Kung kaya mong iwasan, iwasan mo hanggat maaari.